Ang ating video ay patungkol sa lalaking gustong maging Supreme Star Ruler, kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito ay i-click mo na ang like button at subscribe button sa ibaba at wag mo na ring kalimutang pindutin ang notification bell para laging updated kapag may mga bago tayong video. Nagsisimula ang ating kwento kung saan isang araw ang pulang bituin ay mas maliwanag pa sa buwan ay ungat. Mula sa galaxy ang araw at buwan kung saan ito ang kumukontrol sa gabi at araw ay masisira dahil sa magulong papamalakad ay maglalaho ito at may ipapangak para baliktarin ang agos ng mundo at pamumunuan ng mundo. At habang nagkakaroon ng malawak na digmaan ang dalawang panig ay may isang lalaking kulay puti ang buhok kung saan inatake niya ang kanyang mga kalaban habang makikita naman sa mukha ng lalaki ang pagod dahil sa matagal na labanan at may nagsalita naman mukhang isang matinda na siya dahil sa kanyang pangangatawan pero labinganem. Na taon pa lang siya nasaksihan ko na ang iba't ibang uri ng labanan, ngunit siya ay napakalakas talaga at ang lalaking may puting buhok naman ay patuloy lang sa pakikipaglaban at ang mga pag-atake nito ay wala tayong makikitang kapintasan at mukhang hindi niya pinapakita na mamamatay siya sa labanang ito kahit na makikita natin ang determinasyon sa kanyang mga mata ay siya pagod na sabi naman ng bata, hindi ka papagod kahit na sa anong anggulo mo paman ako tignan ay isa akong tao na mayroon ng pakikiramay Kahit ako ay may mga nakalaban ako sa harapan ko pero tinutulungan ko pa rin ang mga kasamahan ko, bakit naman? Ang basteridong ito ay napakadaldal, kung ayaw mo nang lumaban ay kung gayon ay mamatay ka na at may makiki tayong tumalsik na dugo dahil niligtas pala ng lalaking may puting buhok ang bata. Tumilapon naman ang lalaki. Di ba mas nakikiramay pa ako kahit na ganito ang itsura? Kung nagulat naman ang lalaki dahil naglalakad ang bata nang dire-diretso sa mga naglalabanan, tinanong naman ng may puting buhok kung sino siya at bakit siya nito. Ginugulo kanina, paano ba ang ginagawa mo pupunta sa labanan ng walang sandata? Matapang ka ba o padalos-dalos? Kalang ang paggamit ng sandata ay ang padalos-dalos. Dahil kung may gagamitin man ka na hindi makakapatay sa kalaban ko ay mas mauuna akong mamatay, sabi naman ng lalaki sa kanyang isip. Ano ba ang pinagsasabi ng batang ito? Nagsalita naman ang bata, kaysa sa pagsasayang kunang oras para gumamit ng sandata ay titingin na lang ako para sa ibang bagay. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng lalaki. Sabi naman ng bata, ang tanging paraan para manalo tayo. May napansin naman ang lalaki at sabi nito sa bata, may nahanap ka na ba sa magulong lugar na ito at may papasugod sa kanya para atakihin siya? Sabati bago pa man ito makaatake ay naunahan na siya ng lalaking may puting buhok kung saan tumama ang sibat nito sa ulo ng lalaki at inalis niya ito. At iniwasiwas para alisin ang dugo sa kanyang sandata. Tumigil naman ang bata sa paglalakad at sabi nito, mananalo tayo kung otres tayo. Nagtataka naman ang lalaking puti ang buhok sa sinabi ng bata. Sabi naman ng lalaki sa bata, natalo na tayo. Nakakamangha ka talaga. Tugon naman ng bata, nakakamangha ka rin naman na realized muna natalo na tayo nang sinabi kong umaatres na tayo sa laban. Hindi tangalang talaga ako, hindi nakita ang dapat kong makita dahil sa pakikipaglaban at tumalikod na ito. Tinanong naman ng bata kung saan siya pupunta. Sabi naman ng lalaki, sa mga kasamahan ko, at ngayon naalam ako na ang tanging paraan para manalo ay umatras. Ay sasabihin ko agad ito sa general. Seryoso naman ang mukha ng bata at sabi nito, mas mabuting hindi ka na lang bumalik dahil ang mga nakakataas na tulad ng general ay hindi maniniwala sa'yo na isang aliping sundalo na katulad natin. Nakangiting tugon naman ng lalaki, wala akong pakialam, ginagawa ko lang ang dapat kung gawin at umalis na ito para pumunta sa kanila kampo para sabihan ng kanyang mga kasamahan. Sabi naman ng bata tanga habang nakatitig naman ang bata sa bituin na kulay pula ay napunta naman tayo sa general na nagtataka sa pinagsasabi ng kanyang sundalo. Ano, umaatres ang ating kailangan ay nasa harapan na natin, tapos sasabihin mong umatras tayo? At sabi naman ng lalaki, oo, tama, sabi ng general, kung gayon pakikinggan ko ang rason mo. Ang mga kalaban ay umaatres ng walang hinto, kaya ang ibig sabihin nito ay may mga kasamahan pa silang nagtatago. Sabi ng lalaki sa general, habang ang general naman ay napangiti lang na tila ba hindi ito nananiwalaang
Ibig mo bang sabihin na nahulog na tayo sa kanilang patibong? Tignan nyo ang pinagsasabi ng alipin na sundalong. Ito sa tingin niya ata sa atin ay tanga habang ang lalaki. Hindi yan ang ibig kong sabihin at sabi ng general. Kung hindi ka babalik sa posisyon mo sa labanan ay pupugutan kita ng ulo sa pagsuway ng utos. Wala naman nagawa ang lalaki dahil totoo ang sinabi ng bata na hindi maniniwala sa kanya ang general at tumingin ito sa mga bituin. Napakaliwanag ngayong gabi mayroon akong nakikitang mga bituin, ngunit sino naman kaya makakita sa mga bituin na yan? At napatawa ito at kinuyam niya ang kanyang kamay habang nakatayo ito. Kung gayon, pupunta na ako, at tumakbo na nga ito para pumunta sa labanan. At sa lugar naman kung saan nagkaroon ng labanan ay makikita natin ang mga bangkay ng mga taong naglaban-laban, at may bigla ditong gumalaw at lumabas ang bata sa ilalim ng mga bangkay habang at umupo ito sa mga bangkay ng mga tao at nagsalita ito sa kanyang isip. Wala nang iba, ang pulang ulan lang ang makakasira sa kadiliman. Ano na ngayon ang gagawin ko? Tanong nito sa kanyang sarili. Makikita natin na sa may kabila ay may gumalaw at napansin naman ito ng bata at may lumitaw na isang pamilyar na kamay. Nagulat naman ang bata. Lumabas naman ang isang lalaki na may puting buhok. At nagulata naman ang bata dahil nakita niya ulit ang lalaki at nagsalita ang lalaking may puting buhok. Na nakakagaan ng loob na makita ang bata na buhay pa. At sinabi pa nito na masaya siyang makita siya muli. At ang bata naman ay tumingin sa itaas habang pinagmamasdan nito ang pulang butuan. Ay tinanong nito ang lalaki kung alam niya ba ang tungkol sa Star Supreme Ruler. Sumagot naman ang lalaki na may ipapanganak na bata na may enerhiya ng butuan at magiging Supreme Ruler. At ang mundo ay mababaliktad, ngunit ang butuan na yan ay 12 taon na nang lumitaw ito. Tinanong naman ng bata kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot naman nang nakangiti ang lalaki na dahil pinanganak siya ng 3 taon bago pa lumitaw ang butuan. Ganon ba, sabi ng bata? Sabi pa ng lalaking kung pinanggak lang daw siya ng 3 taon na kasabay ang paglitaw ng pulang butuan ay mamasusubukan niya sanang maging isang Supreme Ruler. Tumahimik naman ang bata at sa isip nito, ang Supreme Ruler, pinanganak ako ng masabay ng paglitaw ng pulang butuan na yan. Habang tinitignan naman ng dalawa ang pulang butuan ay sinabihan nito ang lalaki na wag siyang malungkot tungkol doon dahil kapag ang butuan ay lumitaw ay pagkalipan ng ilang taon ay magiging normal na lang ito sa tao. At tinanong naman ng lalaki kung alam niya kung ba ang tungkol sa Star Supreme Ruler. At sumagot naman ang bata. Sabi nila na ang nakakuha ng enerhiya ng butuan na yan ay may limit din kung saan pinanganak sila na kasabay ng paglitaw ng pulang bituin. Sa madaling salita, kahit na ang pinanggak ng mas maaga ng 3 taon bago lumitaw ay maaring makakuha ng enerhiya ng pulang butuan. At sa madaling salita ay maaari kering maging isang Star Supreme Ruler. Ang lalaki naman ay nagulat. Ganoon ba? Kung gayon, wala naman akong maaaring puntahan kundi dito lamang sa Muram, kaya magandang ideya na subukan kong maging Star Supreme Ruler. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ang kalangitan ay napatanong ang lalaki kung kailan pa siya tumago sa ilalim ng mga bangkay. Tugon naman ng bata ng pagkatapos mong umalis. At sabi naman ng lalaki, mukhang sigurado ka talaga na mamamatay silang lahat? Ika naman ng bata dahil alam kung hindi maniniwala sa akin ang general sa mga sinasabi ko na mananalo lang tayo kung otres tayo. Sabi naman ng lalaki sa bata, tama ka, hindi ko naman kailangang mamatay kasama ang mga tanggang yan. Napagtanto ko ito nang sinabi mo ang tungkol sa pag-otres. At sabi pa nito, ang mga kalaban ay hindi naman dapat protektahan ang maduming bundok na ito. Pinapakita lang nila na desperado silang protektahan ito para mahulog tayo sa kanilang patibong. Habang nainis naman lalaki, napakatanga talaga nila na akala nila na nakakamangha ang bundok na ito dahil ang mga kalaban ay prenoprotektahan ito. At tumayo naman ang lalaki habang sinasabi na magandang oportunidad ito para sa kanya at uubusin niya ang lahat ng puwersa nila at matatapos na ang buhay niya bilang isang aliping mandirigma. Tinanong naman kung descendant rin ba ito ng isang traidor. Sumang-ayon naman ang lalaki at sabi nito, di ba ikaw rin kailangan pa bang ipaliwanag na kung bakit tayo nilang puwersa na maging aliping mandirigma? Tinanong naman ng lalaki kung gusto niyang
Sumama sa kanya, umiling naman ang bata, tinanong ng lalaki. Na bakit sumagot naman ang bata, hindi naman sa ayaw. May kailangan kasi akong protektahan na 2 tao. Ang ino ko ay may sakit at ang kapatid ko namang babae ay mas malala ang sakit nito, sabi ng lalaki na maganda. Na may babalikan siyang pamilya habang tinitignan nito ang butuan dahil wala ako, niya nakatingin naman ang bata at sabi ng lalaki sige habang naghahanda ng umalis. Ito ay huminto ito at nagpakikilala bilang si Beck Wunho at tinanong nito ang bata kung ano ang pangalan. Nito sabi naman ng bata na Chian Ryuyong, hindi naman. Ito narinig ng lalaki kaya tinanong niya uli, ito sabi naman ng bata sa pasiga na pagsasalita, kalimutan mo. Nalangnayan kung hindi mo narinig, sabi naman ni Beck Wunho, anong klaseng bata na hindi kayang kontrolin. Ang init ng ulo at sabi pa nito na magkita na lang sila. Kung hahayaan man ng tadhana at ngayon ay aalis na. Talaga ako, tumalon naman si Beck Wunho sa mga bato. Para umalis at naiwan naman ang bata, tatawagan na nating Chian ang bata para hindi na tayo malito at sabi naman ni Chian na mag-isa habang sa isip ni Chian na umalis na siya at ngayon ay ang butuan na lang ang naiwan at habang inaalala naman ni Chian ang sinabi ng lalaki tungkol sa Star Supreme Ruler at sinabi ni Chian na wala siyang paki kung magiging Star Supreme Ruler si Beck Wunho o hindi, may makikita naman tayong isang damit na kumikinang at isang mahabang magandang buhok na kulay pula at makikita natin ang isang babae at lalaki na pinagmamasdan si Chian. Tinanong naman ng lalaki kung sino ba sa tingin niya ang magiging Supreme Ruler sa dalawa. Napangiti naman ang babae at binalik ang tanong ng lalaki at sabi nito kung sino man ang magtatagumpay sa kanilang landas na tinahak ang magiging Star Supreme Ruler at sinabi naman ng babae na tama. Ang tadhana ay patungkol sa mga desisyon na gagawin mo para sa buhay mo at sabi pa nito kung sino man ang maghihintay lang ay walang mapapala at sabi pa ng babae sa kanyang isip kung sino nga ba sa dalawa ang magiging Star Supreme Ruler makalipas ang 11 taon. Kung saan ay panahon ng taglagas at ang Merm Alliance ay nagkaroon pa ng mas malakas na puwersa at ang mga puwersa ng mga kalaban ay natalo at sa maikling panahon lang ang Merm Alliance ay ginawang sentro ang The Dark Heaven Troop bilang kanilang base at nagkaroon ng labanan para sa kung sino ang mamamono at sa isang magandang tanawin ay may makikita tayong bandera. Ang escort establishment ay ang tumutulong at sama-sama para sa mga tao at mga ngalakal. Ang trabong ginawa nila ay legal at makikita natin na nahinto ang kanilang paglalakbay hanbang may sinisigawan ng isang lalaki na hindi nila pwedeng gawin yun at nagsalita naman ang lalaki sa likod ni Chian, siya na naman ang bastardo. Talagang ito ay pinapabagal ang ating paglalakbay at sabi ng lalaki kung may death wish ba si Chian dahil na tinawag nitong baliw ang leader ng escort team at sabi ni Chian na hindi dapat nilang kunin ang ruta na yun dahil mas babagal ang kanilang paglalakbay na aabot sa 3 araw o higit pa. Sabi naman ng lalaki, hindi mo ba naiintindihan ang 3 araw na yun ay babayaran niya tayo gamit ang kanyang sariling pera mula sa kanyang bulsa. Gusto mo pa ba ang magreklamo ng marinig mo yun? Sabi pa ni Chian kahit na hindi dapat nating kunin ang rutang iyan habang patuloy parent sa pagsasalita. Ang lalaki ay wala naman paki si Chian dahil sinabi lang nito na mukhang pera ang lalaki. Sabi naman ng lalaki, ano ang sinabi mo? Sabi naman ni Chian, ang mga ibon ay namamatay dahil sa kanilang mga kinakain at ang tao naman ay namamatay dahil sa kanilang kasakiman. At sabi ng lalaki kung nag-show off daw ba si Chian dahil nakapag-aral ito ng kaunti at iniwas lang ni Chian ang ulo at sinabi nito ang buhay ng lahat tao dito ay nakataya sa desisyong iyo. Sabi naman ng lalaki, kaya nga kukuha sila ng panibagong ruta para makaligtas. Sabi naman ni Chian, lahat kayo ay mamamatay at tinanong naman ng lalaking anong ang sinabi niya. Sabi pa ni Chian, dahil sa kasakiman niyo ay mamatay kayong lahat. Nagalit naman ang matabang lalaki na tila ba tinamaan ito sa mga sinabi ni Chian at sinabi pa ng lalaki, sino ka naman para magsalita ng walang hinto? Isang araw ay mamamatay ka dahil sa bibig mong yan. Sinabi naman ni Chian, dahil sa bibig ko ay nakaligtas ako. Naiinis naman ang dalawa at sinabi ni Chian na iliigtas niya ang kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng kanyang bibig.
At naging seryoso naman ang mukha ni Chian at sabi. Nito sa dalawa sige gawin nyo ang gusto nyo kumuha. Kayo ng panibagong ruta o umikot kayo at tumalikod. Naman si Sian at sabi nito anuman ang mangyari ay sinabihan. Ko na kayo kung kaya kailangan nyong iligtas ang sarili. Nyo na tila ba alam ni Chian na mangyayari nagsalita. Naman ang lalaki haati ko agad ang bastardong iyan. Ngayon at pinigilan naman ng matabang lalaki ito at. Sabi nito kalimutan mo na lang yun hindi natin kailangan. Mawala sa ating sarili dahil lang sa lalaki na sinusubukan. Na mag-show off at tinignan naman nito ang mga lalaki. At sinabi nito na may 3 oras na lang tayo bago. Lumubog ang araw kaya kailangan natin ipagpatuloy ang ating paglalakbay ng walang pahinga at dapat ay malapit. Tayo sa Mount Aso ng 50 kilometro at sinabi naman ni Blalaki. Sa kanyang mga kasamahan na magsipaghanda na dahil. Ipagpapatuloy na nila ang kanilang paglalakbay ng walang pahinga at dapat nasa 50 kilometro na lamang ang layo nila sa Mount Aso at nagpatuloy na nga sila at sinisigaw nila. Ang Jinsan Escort Establishment ng paulit-ulit at ang matabang lalaki naman ay nagsalita na patahimikin niya ang kanilang mga kasama dahil nakalimutan na. Daw ba nila nakukuha sila ng panibagong ruta para hindi mapansin ng stronghold ng Mount Aso agad naman. Itong sinunod ng lalaki at pinagsabihan nito ang kanyang mga kasamahan na hindi gumawa ng ingay hanggat hindi. Parents sila malapit ng 50 kilometro sa Mount Aso at ng kinagabihan. Ay patuloy parents silang naglalakbay at pinangunahan. Ng 2 lalaki ang kanilang lalaki at ang isa naman. Ay lumingon kay Chia na tila ba naiinis parent ito. Sa pangyayari kanina at sabi nito kung alam ko lang. Sana na magdudulot siya ng gulo ay inaalis ko na siya. Nang bago pa nag-umpisa ang paglalakbay at sabi ng matabang lalaki na wala silang magagawa dahil kagustuhan ito. Ng bagong escort chief at binulong ng lalaki na uusapan na rin natin ito ang former escort chief ay pinapaboran lang ang kanyang mga paborito nito at habang tinitignan nito si Chian sinabi nito na kung ayos lang. Daw na patuloy niya paring suotan ang damit na yon. At hindi naman mataas ang posisyon niya isa lamang. Siyang tagabitbit at sabi naman ng mataba na wala silang magagawa sa damit na iyon at napunta tayo kung saan. May nagtatanong na pumili siya kung ano ang gusto niya. Kung mananatili siyang isang escort o aalis na lamang. Sumagot naman si Chian na magiging siyang tagabitbit. At sabi nito sa kanyang isip na hanggat hindi nawawala. Ang mga usapin tungkol sa kanya ay hindi niya mapapalitan. Ang kanyang trabaho at wala rin siyang magagawa dahil ang kanyang ina ay may sakit at may kailangan pa siyang alagaan na nakakabatang kapatid na babae at sinabi nito sa escort chief na bilang kapalit ay may isa siyang condition at sa isip pa nito kung hindi siya magkakaroon ng kita ay wala silang makakain at maipangbibili ng gamot ng kanyang ina at tinanong naman ng escort chief kung ano ang condition niya at sinagot naman ito ni Chian na magiging siyang tagabitbit at sasama sa paglalakbay ng escort team at hayaan lang daw siya nitong gamitin ang damit niyang suot-suot at nagulat naman ang escort chief at bumalik naman tayo kung saan nag-uusap ang dalawa at sabi ng lalaki ano ang kanyang condition. Ay suotin lamang ang mga damit na yan at sabi ng mataba. Ang taong nagbigay ng damit na yan sa kanya ay ang dating escort chief at nagulat naman ang lalaki at sabi pa. Nang mataba nang makikita niya ang pagsusulat niya at sinabi. Nito siya ang reincarnation ng legendary calligraphist. Na si Wang Zizi at inilagay siya sa special na poses iyon. At nagpagawa siya ng damit sa pinakamagaling na mananahi. Upang ibigay ang damit na iyon sa kanya bilang isang regalo ang damit na iyon ay hindi basta-basta lang na. Maganda ito rin ay mahal at sabi ng lalaki ngunit siya. Karen ay tanga kung sinunod niya lamang ang bagong escort chief ay hindi siya magiging tagabitbit lang. At habang may makikita natin si Chian at isang lalaki, ay nagsalita ang mataba na may nakita siya na hindi niya dapat makita at sa gabing yun ay hamangin ng malamig. At nagsalita ang lalaki kung magiging maayos lang daw. Basila at sabi ng mataba ay kailangan nating subukan. Sa mundong ito ay wala kang mapapala kung hindi mo susubukan sabi ng lalaki na nag-aalala parent siya sabi. Naman ng mataba ng nagdaang araw ang Yellow Dragon. Escort establishment ng Huangzhou at Huayang establishment.
Nang Yang ay nakomplito nila ang kanilang paglalakbay. Na makalampas sa Mount Aso, sabi naman ng lalaki na nakalagpas sila sa Mount Aso dahil kumuha sila ng ibang ruta, sabi naman ng mataba na tama ang sinabi ng lalaki. Ngunit ang importante ay kung ang mga bandido ng Mount Aso ay kukuha ng ibang ruta na lagpas sa kanilang teritoryo. Ito ay napakapanganib dahil may kumuha ng parehong ruta ng ibang grupo, sabi ni Chian sa kanyang kausap. Sabi naman ng kausap ni Chian, hindi ko naiintindihan. Ngunit narinig ko sa escort leader na kung kukuha tayo ng ibang ruta ay makakalagpas, at habang nagsasalita pa ang lalaki ay hindi niya na ito natapos dahil salita si Chian na isipin mo kung ano ang gagawin ng mga bandido. Meron na silang dalawang grupo na may magkaibang ruta, at kung malaman nilang umiwas tayo dahil sa passage fees, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon nila? Sabi naman ng lalaki na dudurugin ko sila. Nagulat naman si Cheo at nalungkot naman ito nang maisip niyang madudurog sila at aatakihin ng mga bandido habang ang dalawa ay naglalakad na tila ba alam na nila ang mangyayari. At sabi ni Chian sa pag-aalala na baka may mangyari sa kanila na hindi maganda ang pakiramdam niya dito. At sabi naman ng lalaki na wag niyang sabihin ang ganyang mga salita. Sabi naman ni Chian wag siyang mag-alala masyado dahil kinakausap niya lang ang kanyang sarili. Sa isip naman ng lalaki na paano ko naman na hindi ko yun may isip, pagkatapos niya akong takutin, sabi ng matabang lalaki sa kanyang mga kasama na isang oras na lang kaya magtiis na muna sila, at ang lalaki naman ay lumingon kung nasaan si Chian at nagkitinginan sila sa kanilang mga mata, at lumingon naman pabalik ang lalaki, at habang nakatitig parent si Chian ay sabi ng lalaki na mukhang nagalit mo talaga ang escort manager, at sabi naman ni Chian na wala naman magbabago at hindi niya naman masisi sila kung hindi siya nila tatanggapin, at tinanong naman ng lalaki si Chian kung saan siya magaling, at sabi naman ni Chian na hindi niya alam, at sabi ni Chian hindi niya pa alam kung ano talaga ang tunay niyang kakayahan dahil hindi niya pa na-experience ang kanyang limitation, at sabi nito sa kanyang isip kung mararamdaman kulang ang limitation yun, at naaalala niya si Baek Won-ho at tinanong niya ang kanyang sarili kung bakit niya ito naaalala, at sabi nito baka dahil sa pangarap nitong maging Star Supreme Ruler 11 taon na ang nakakalipas. At tinanong nito sa kanyang sarili kung ginagawa ni Baek Won-ho para sa pangarap niya, at habang patuloy parent sila sa kanilang paglalakbay ay sinabi ng mataba kung nasabi niya na raw ba dito magre-retiro na siya bilang isang escort ng pagkatapos ng paglalakbay nilang ito. Nagulat naman ang lalaki. Ganun ba, sabi pa ng mataba, ang Star Supreme Ruler ay magiging maliwanang parent kahit araw habang patuloy parent ang dalawa sa kanilang mga pinag-uusapan. Nagulat naman ang mataba dahil nakita niya na raw ang The Sea of Blood habang nagpatuloy parent sa pagsasalita. Ang lalaki ay huminto naman ang kabayo at hindi niya napansin na may palaso ng tumama sa kanyang dibdib, at tinong nito sa kanyang sarili kung bakit daw parang naninikip ang kanyang dibdib. At nakita niya ang palaso na tumama na sa kanyang dibdib. Napasigaw naman ang matabang lalaki sa sakit dahil tumagos ang palaso sa kanyang likod at nahulog siya sa kabayo, at nag-aalala naman ang lalaki na tinawag nito ang escort leader na nahulog, at makikita natin ang napakadaming palaso na paparating sa kanilang direksyon, at habang sinubukan naman nilang tumakbo ay hindi nila ito magawa dahil bago pa man sila makatakbo ay madaming palaso na ang nakatarak sa kanilang mga katawan. Nagulat naman si Chian at tinanong niya sa kanyang sarili kung bakit ito nangyari. Habang patuloy parent sa pag-ulan ng palaso ay ang lalaki naman nakausap ni Chian ay tumago sa likod ng carwahe. At habang nagtatago ito ay nakita niya si Chian at tinanong niya kung ano ang ginagawa niya, at sabi pa nito kung hindi ka aalis dyan ay tatamaan ka ng mga palaso. Sabi naman ni Chian hindi ko hahayaan ang mga inosenteng kabayong ito na tamaan ng mga palaso at magkaroon ng mga butas sa katawan, at pinatakbo niya na ang mga kabayo papaalis. Sabi pa ng lalaki na sa sitwasyon mo ngayon ikaw ang magkakaroon ng madaming butas sa katawan mo. Tugon naman ni Chian na kung yun ang nakatadhana sa kanya ay wala siyang magagawa, at tumakbo ito patungo sa isa pang kabayo, at agad niyang inalis ang tali sa kabayo at katulad ng nauna ay pinatakbo
niya rin ito at si Qian naman ay tumingin sa itaas. At nagsalita siya sa kanyang isip na ang pulutong na mga palaso na papunta sa kanila ay huminto na at habang tumitingin si Qian sa itaas ay nabigla ito dahil may nakita siyang mga bandido na nasa itaas nila habang may hawak-hawak itong mga kahoy na may apoy para gamitin nilang ilaw at nang tumingin si Qian sa kabila ay nagulat. Ito dahil mayroon ding mga bandido at nang tumingin pa si Qian sa kabila ay may nakita pa itong mga bandido. At ang mga kasamahan niya naman ay natatakot dahil papalapit na ang mga bandido, mahigit 200 sila at habang hinahanap nila ang escort leader nila na hindi nila alam na patay na ito at sabi ng isa ang mga bandido ng Mount Aso ay papalapit na sa atin at hinahanap pa rin nila ang kanilang escort leader para bigyan sila ng utos dahil hindi nila kakayanin na talunin ang mga bandido dahil napakarami nila at nagulat naman sila nang makita nila ang escort leader na patay na at madaming taman ng palaso at ang lalaki naman ay nasa ilalim ng escort leader at habang umaalis ito sa ilalim ng escort leader ay sabi ng isa ang escort leader ay patay kung kaya ikaw na escort manager ang magbibigay sa amin ng utos at ang lalaki naman ay sinipa ang katawan ng escort leader para makaalis siya at sabi nito ano ba ang problema ninyo, wala nang ibang gawin kundi ang tumakbo. Ang mga kasamahan niya naman ay hindi sila makakita ng daanan para tumakas dahil ang mga bandido ay lumilitaw sa iba't ibang lugar. Utos naman ng lalaki na sunugin ang karwahe dahil ang habol ng bandido ay ang mga dala-dala nila kung kaya unti na lang ang lalapit sa kanila at sinimulan na nga nilang sunugin ang karwahe. At sabi pa nila ngayon na patay na ang escort leader. Kailangan nilang makasurvive dito at habang sinunog pa nila ang natitirang karwahe ay tinuro ng lalaki ang isang direksyo kung saan may nakikita siya na kakaunti lang ang nandoon at habang papunta na sila sa tinuro ng lalaki na dadaanan nila ay may nang salita na kung pupunta sila doon ay mamatay sila agad naman. Nilang Nilingon ang nagsalita at makikita natin si Qian habang kasama niya ang iba. Sabi naman ni Qian na hindi sila makatakas, kung makakatakas man sila ay mamatay parent sila nang hindi pa nakakalayo sa mga bandido at tinanong naman ng lalaki na ano ang gagawin. Maghihintay na lang dito at mamatay, sinagot naman ito ni Qian na kung luluhod lang sila sa kanila at magmamaka awa ay may tiyansa na mabuhay pa sila. Sabi naman ng lalaki, baliw ka ba, hindi ka naman ata nagiging seryoso. Ngayon paano naman tayo bibigyan ng mga bandidong yan ng awa? At sabi ni Qian na umalis sila kung gusto nyo. Ako at ang mga kasama ko ay mananatili dito at magmamaka awa para sa buhay namin. Habang sinasabi naman ito ni Qian ay hinawakan siya ng isa niyang kasamahan dahil gusto daw din nilang umalis at sabi naman ni Qian, ngunit kayo ay hindi marunong lumaban at sumigaw na ang lalaki at sinabi nito na aalis na sila at wala silang pakialam kung sasama sila Qian o mananatili para mamatay. Sabi naman ni Qian sa kanyang isip na sinabi ko na sa kanila ang kailangan kong sabihin ngunit hindi nila iniintindi ang mga sinasabi ko. Sinabi naman ni Qian sa kanyang mga kasamahan na apolahin ang apoy sa mga karwahe, lalo na ang pangatlo. Sabi naman ng isa na di ba ang pangatlong karwahe ay nasa loob? Kung nasaan ang mga mahahalagang bagay? Tinanong naman si Qian ng lalaki kung bakit nila kailangan apolahin ang apoy dahil ang mga gumawa nito ay tumakas na at ipiniliwanag naman ni Qian ang dahilan kung bakit nila kailangan nilang apolahin ang apoy dahil ang mga bandido ng Mount Aso ay hindi lumalapit sa atin dahil gusto nilang paalisin sila ng mga bandido, kaya kailangan nating apolahin ang apoy kung hindi ito ay magdudulot lamang ito ng mas masamang kondisyon. At agad naman nilang sinunod ang sinabi ni Qian at sabi pa nila na nasa ikalimang karwahe ang mga balde ng tubig at agad naman nilang pinuntahan ang ikalimang karwahe upang kunin ang mga balde ng tubig at sinimulan na nilang apolahin ang apoy at pati ang matanda nilang kasama ay tumulong na rin at si Qian ay tumulong naman. Habang inaapola nila ang apoy, may napansin naman at si Qian ay may napansin at nagulat ito sa kanyang nasaksihan. Napansin naman ito ng dalawa at nagulat din sila sa kanilang nakita at makikita natin ang isang grupo ng mga bandido habang naglalakad ang mga ito
Papalapit sa kanila at habang at si Qian naman ay tinitiganan lang ito at tinanong naman ng isang lalaki. Kung ano ang ginagawa nila, sabi naman ni Qian, nakita niyo naman na inaapola namin ang apoy, sabi pa ng bandido. Na ang mga tao na dahilan ng ito ay tumakbo na papaalis. Habang kayo naman ay nanatili at inapola ang apoy. Mukhang naghiwalay kayo sa dalawang grupo, mukhang nanakaka. Interesante ito at sabi pa nito, ang mga kasamahan niyong tukbo at tumakas ay mamamatay at kayo naman na inapola ang apoy ay maliligtas, at sinabi naman ni Qian na hindi dahil lahat sila makakaligtas at tumawa naman. Ang bandido, sabi pa nito, ngunit papatayin ko pa rin kayo, at sabi ni Qian na may gagawin siya para makaligtas sila, at tinanong naman ng bandido sa anong rason naman. Sinagot naman ito ni Qian ang rason kung bakit kailangan niyo kaming buhayin ay sa apat na dahilan, at ang mga bandido ay may 18 na grupo at ang ika-18 ay ang pinakamalakas ay kilala rin bilang Green Forest. At ang leader ng mga bandido ng Green Forest ang namumuno dito, kung saan mas mapanganib sila at malakas kahit na ipagsama pa ang natitirang 17 grupo ay wala silang magagawa sa Green Forest. Ang lugar na iyon ay ang Mount Aso, at sa base ng mga bandido ay makikita natin ang mga bandido na nag-iiho ng kanilang kakainin. At makikita natin sa isang tabi sila Qian at ang mga kasamahan nila na nakatali silang lahat sa isip naman. Si Qian ang pinuno nila na si Guanghayo Changkong. Totoo nga ang mga usap-usapan ay totoo, ay mamatay kaming lahat ng kasama ko, iniisip ko kung makakaligtas kami sa kanya, at ang mga bandido naman ay nagsalita na nandito na ang pinuno. Lumingon naman ang mga bandido sa direksyon kung nasaan ang kanilang pinuno, at habang nagulat naman si Qian nang makita niya ang pinuno ng mga bandido kung saan may 3 itong sandata sa kanyang likod, at sabi ni Qian sa kanyang isip na may kakaunyi na lamang kami na pag-asa mula sa kanyang nakaraan. Habang naglalakad papasok ang leader ng mga bandido, ay tinitigan ito ni Qian at nagsalita siya sa kanyang isip. Si Guanghayo Chang ay nagsimula sa pinakaibaba bilang isang mababang mandirigma at umangat ang kanyang ranggo at pinamonoan ng 500 na sundalo, ngunit yun na ang kanyang limitation sa pag-angat ng ranggo dahil hindi siya galing sa kilalang pamilya at wala ring sumusuporta sa kanyang malakas at maimpluwensya na tao, ngunit nang lumaki siyang mandirigma ay naiwan siya mag-isa at nagtrabaho rin siya ng maraming beses sa escort establishment, ngunit walang nagpaalaga ng kanyang abilidad dahil ang iba ay ginagamit ang impluwensya para sa kanilang pansariling kagustuhan. At makikita natin ang ulo ng lalaki na tumakbo kanina at nagutos para sunugin ang karwahe, at sabi pa ni Qian sa kanyang isip dahil wala na siyang ibang pagpipilian ay naging isa siyang bandido. Ang lugar kung saan pwede kang punta sa tuktok kung sapat ka na malakas. At habang tinitignan ni Qian si Guanghayo Chang ay sa isip ni Qian ang lugar na ito ay makikita mo ang lahat nang walang kasinungalingan, at sabi pa ni Qian sa pagitan naming dalawa ay nakadepende lamang kung sino ang mas malakas sa amin. Binati naman ng mga bandido si Guanghayo Chang sa kanyang pagbabalik, at sa isip ni Qian kung meron pa daw bang dangal ng isang mandirigma si Guanghayo Chang dahil sa kanyang naranasan na pagiging hindi patas mula pagkabata. At tinanong naman ng lalaki si Guanghayo Chang ay maraming dugo sa damit at kung may sugat ba ito. Sumagot naman si Guanghayo Chang na possible ba yon na hindi niya ngang magseryoso para patumbahin ang ilang escort warrior. Sabi pa ng lalaki, ngunit hindi lang unti ang mga mandirigmang iyon dahil 10 sila sa susunod. Dapat magsama ka ng alagad. Bakit mo pala dala-dala ang ulong iyan? Ibinagsak naman ni Guanghayo Chang ang kanyang mga sandata, at makikita rin natin ang mga dugo dito ng kanyang mga nakalaban, at umupo na ito at tinanong niya kung sino ang mga taong yan, at sinagot naman ito ng lalaki na sila ang mga taga-bitbit. Tinitigan lang ito ni Guanghayo Chang at itinapon nito ang ulo ng kamasahan nila sa harapan nila Qian, at nagulat naman ng mabigla naman sila sa kanilang nakita. At habang si Qian ay hindi nagpapakita ng kahinaan, ngunit nang makita niya na sa malapitan ng ulo ng lalaki ang kanyang muka, ay nagbago ang reaksyon niya, at sabi ni Guanghayo Chang na isabit ang ulo ng lalaki sa poste sa pasukan ng bundok sa labas. At sabi ng lalaki, nakikita ko na
Ginagawa mo itong halimbawa sa kanila kung susubukan. Manilang lukuhin siya, sabi naman ni Guang Hayochang. Na ganoon nga ang kanyang intensyon ngunit ginawa niya ito na parang wala lang dahil madami pa akong ulo na puputulan dito. Nagulat naman sila Qian Ag sinabi. Paniguang Hayochang na nahirapan siyang pumili kung sino ang puputulan niya ng ulo. Ang mukha naman ni Qian ay hindi mapinta dahil sa kanyang mga narinig. Kinakaban naman ang mga kasamahan ni Qian, baka sila na rin ang sunod na putulan ng ulo. At sabi pa ni Guang Hayochang, ngunit madami ditong bihag, inutos ko naman sa inyo na patayin ang lahat sa kanila. At walang itit ira sumagot naman ang lalalkay na sinabi ng lalaking ito na bigyan sila ng awa at paalisan ng buhay. At may 4 daw na rason kung bakit natin silang buhayin. Nagkaroon ako ng interes sa mga sinabi nila, kaya akala ko gusto mong marinig ang sasabihin niya, sinabi naman ni Guang Hayochang. Ganoon ba? Mukhang isa talaga siyang interesanteng tao. At sabi pa ng lalaki, dahil nakumbansi ako ng mga tao. Naidala sila pabalik sila reto. At napatawa naman si Guang Hayochang at sinabi nito na salamat sa iyong mga sinabi. At bigla naman naging seryoso ang mukha ni Guang Hayochang. Sinabihan nito si Qian na sabihin nito ang 4 na rason kung bakit niya silang bigyan ng awa. Kung meron man walang kwenta ang lalabas sa iyong bunganga ay agad ko yan dudurugin. At habang sinasabi niya ito ay nagpapakawala siya ng kanyang aura. Aalala naman ang kasamahan niya kay Qian dahil baka matulad din siya sa lalaki na pinutulan ng ulo. At tinanong ni Guang Hayochang kung ano ang unang rason at nagsalita na si Qian. Ang unang rason ay kahit patayin niyo kami, wala naman kayong mapapala, ngunit mawawala lang sa inyo ang lahat. At sinabi ni Guang Hayochang, ngunit kayo lang naman ang walang mapapala ang paghahatid ng mensahe at malakas sa mundo. At kung sino man ang titingin sa kanila nang mababa ay mamamatay yan ang aming nakukuha. At sabi naman ni Qian, kung yan ay isang warning ay nakakatakot naman at baka wala nang pupunta sa Mount Aso. Nagulat naman ang dalawa sa sinabi ni Qian at sabi pa ni Qian, ang Jinsan Establishment Bay ang gumawa ng kasunduan. Nababayad sila sa pagdaan nila sa Mount Aso, ngunit kung sasabihin ng Jinsan Establishment ang mga kasinungalingan para Sir-on ang Mount Aso, ang usaping ito ay kakalat sa mundo. Sabi naman ni Guang Hayochang, anong usapan? Sabi naman ni Qian na kahit nabayaran nila ang passage fees ay kinukuha pa rin ng mga masasamang bandido ang mga dala-dala nila. At king malaman din nila pinatay nila ang lahat sa isang grupo at walang tinira. Sinabi naman ni Guang Hayochang, anong klaseng alingaw-ngaw yan? Sabi la ni Qian, kahit nakasinungalingan yun ay ang Jinsan Establishment ay mananatili pa rin ang kanilang kredibilidad. At nagulat naman si Guang Hayochang at sabi pa ni Qian, habang ang mga bandido sa Mount Aso ay pinuprotektahan nila ang kanilang mga sarili sa ilalim ng bundok na ito, ang Jinsan Establishment ay naglalakbag sa iba't ibang parte ng kontinente. Kaya kung ang mga alingaw-ngaw ay kaya nilang pakalatin kahit gaano pa ninyo na itanggi ito, ang mga alingaw-ngaw ay kakalat pa rin. At tinanong naman ni Guang Hayochang kung ano ang mangyayari kung bibigyan nila ng awa at bubuhayin nila sila Qian. Sinagot naman ito ni Qian, sasabihin nila ang katotohanan na ang escort leader ng grupong ito ay sinira ang kasunduan ng bawat isa. At baka sisira pa ito sa reputation ng Jinsan Establishment. At baka magbigay pa sila ng peace offering dahil dito. At hihingi ng tawad. At nagkaroon naman ng unting katahimikan. At nagsalita si Guang Hayochang, ano naman ang ikalawang rason? At sinagot naman ito ni Qian na bingyan na sila nila ng mga benepisyo. At sabi naman ng lalaki na inapola nila ang apoy sa karwahe kung saan nakalagay ang mga mahahalagang bagay. Sabi naman ni Guang Hayochang, ano? Inapola nila ang apoy? Sabi pa ng lalaki na ang leader ng escort warrior ay ang dahilan ng pagsunog ng karwahe. At ang grupo naman ni Qian ang umapola nito. At sinabi pa ni Guang Hayochang, kahit na ang mga kasamahan naman natin ay kaya yung apolahin. At sabi naman ni Qian na tama ka, ngunit ang ikatlong karwahe ay nandito ang lahat ng mga mamahaling mga item. Kung hindi samin ay kahit kaunting oras lang ang nasayang ang nasa loob ng karwaheng yun ay magiging abo. At sabi naman ni Guang Hayochang na napagaling ni Qian magsalita, seryoso lang naman ang muka ni Qian. At sabi naman ni Guang Hayochang, ngayon ano
naman ang ikatlong rason at sabi ni Qian bago niya sabihin ang ikatlong tanong pwede daw ba niyang tanungin na kung pinangarap daw ba ni Guang Haochang na umakyat sa pinakatuktok ng ika-18 na tinatawag na Green Forest. At nagulat naman si Guang Haochang at pati na rin ang mga bandido dahil ano daw bang kabasurahan ang sinasabi ni Qian habang pinapalabas ni Guang Haochang. Ang kanyang aura ay sinabi nito kung ang tinanong daw ba ni Qian na kung inisip niya maging Cardinal Chief ng Green Forest. Sumang-ayon naman si Qian at hinampas ni Guang Haochang ang kanyang kamay at makikita natin na nagkaroon ng bitik kung saan niya hinampas ang kanyang kamay at sabi pa nito ngayon ay may nasabi ka na magiging dahilan ng pagkadurog ng iyong bunganga at sabi pa nito ang Green Forest Cardinal Chief ay ang kanyang amang sinumpaan kaya kung sino man ang nasa tabi nito ay tinuturi niyang kapatid ngunit tinanong muna kung inisip ko na gusto kong maging Cardinal Chief ng Green Forest kaya ang ibig sabihin nun ay para ko naring trinaydor ang aking sariling ama at sabi naman ni Qian na kung maganda daw ba ang simoy ng hangin sa labas at sinabi naman ni Guang Haochang amang ibig sabihin mo ba ay gusto mo maglakad kasama ako sa labas at sabi naman ng lalaki na makipaglakad siya kasama ni Qian dahil ang hangin mga yon ay nakakapanibago. Tumayo naman si Guang Haochang at sinabi nito na maglakad na sila ni Qian dahil mukhang mapapalitan agad ang ulo sa poste sa labas. Seryoso lang naman si Qian.